Hello po, magandang gabi po sa ating lahat at sa inyo po riyan. Magandang gabi. Magandang May gabi po. tatanong po ako. May talata po ba tayong mababasa na kailangan bigyan natin ng kapiyastahan ng mga santo? Yan po ang una kong katanungan. Salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, maganda yung katanungan. And anyway, bibigay natin yung pagsasagot dito kay Brother Tata Rosal. Brother Tat? Okay, ang tanong, sige lang, ang malakas, bigla lang umulan ng malakas sa amin. Ang Mhm. tanong, mayroon po bang talata na kailangan po nating magpista sa mga santo? Yun ba? Mga banal? Opo, may mababasa po ba tayo bro na talata na kasi tuwing kasing may piyesta sa atin, binabatikos tayo ng mga sulpot at kapag may piyesta naman, doon naman sila humahatak ng mga Katoliko, lalo na yung walang kaalaman. So, yun po ang tanong ko, kung mayroon po ba tayong talata na kailangan natin bigyan ng kapiyastahan ang mga santo at santa po natin? Okay, okay, maraming salamat. So, yung ibang sikta, unang-una, bakit hindi sila mag-celebrate ng pista dahil wala naman silang naging santo kahit isa sa kanila. Kahit na yung mga Correct. founder nila, kahit pa kinikilala nilang propeta katulad ni Ellen G. White, pero hindi naman yun santa, di ba? Hindi naman yun isang santo o isang banal. Lahat ng founder ng iba't ibang sekta, kahit pa si Felix Manalo, kinikilala nilang anghel, pero hindi naman yun totoong anghel. Anghel na walang langit naman yun. Pero ang sabi ni San Pablo sa ulat po niya sa taga-Hebreo, Hebreo 13:7, Bro Romel, pakibasa. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So, malinaw ang binasa ni alalahanin natin ang dating mga ninuno. Sino po bang dating mga ninuno? Yung lalong-lalo na yung mga santo at sabi, tularan natin kung paano sila namumuhay, di ba? So, maging modelo. Ngunit, sa may access ba kayo ng Sirac, Bro Romel? Brother John Ray? Bago natin gamitin yung pista, dahil ang pista, ang tradisyon natin yon, kahit na tradisyon, ang pinakasentro sa pista is yung banal na misa, o yung Holy Eucharist, yung misa. Secondary na yung lamisa, misa, yung kain. So, yun ang pinakasentro. Pero, pakibasa, og may access. Matagal nang nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang alaala. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang karunungan at patuloy silang pararangalan ng buong sambahayan yon. So, malinaw. Patuloy na lang sa 15, brother. Yun na yung 15 bro, matatanyag sa Ah, mga bansa ang kanilang ay, karunungan at patuloy ano, pwede i-start mo sa 10. sa 10. Mm.
Sa 10, narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos, ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Hindi panalibutan na lang may ginawa. Mas maganda siguro, hindi na lang ako nang pabor, Brother John Dre, 10 to 15 na lang para 10 to 15 lugos yes. maintain. Sige. Narito ang talaan sa ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos, ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mananahin ng kanilang mga salinlahi ang kanilang magandang pangalan at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa kasunduan sa kanila ng Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan, hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang kataniyagan. Matagal nang nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang alaala at matatanyag sa mga bansa ang kanilang karunungan at patuloy silang pararangalan ng buong sambahayan. So, malinaw na tumutukoy yon sa mga santo, mga Santa Martyrs. Sabi ng sa Dictionary Martyrs, those who died for the faith, they were considered saints. So kahit yung mga bangkay nanda sa libingan, pero patuloy pa rin ang katawan ng Diyos na mag-alala sa kanila dahil ang kanilang mga ginawa ay hindi katulad ng mga bayani natin sa ating bansa, di ba? Alalahanin natin to Rizal tuwing December 30. Isang bayani, kahit na ang kaniyang yung katawan nandun sa libingan, katulad ito, tumutukoy yun sa mga santo ang naturang talata. Pero ang pinakasentro sa pista, ang binanggit ni San Pablo sa Unang Korinto 5:8. Kung ating mabasa, may binanggit si San Pablo na patuloy nating i-celebrate ang pista. Hindi yung pista sa Lumang Tipan, yung pista sa mga Hudiyo, dahil yung pista sa mga Hudiyo, ipinahinto na yun. Ang tinutukoy dito, pista, yung Holy Eucharist, ang tinutukoy ni San Pablo. So, yun ang dahilan na sa panahon sa pista, ang pinakasentro is ang misa, yung banal na misa. Hindi pwede na walang pista kung walang misa. Diba? So, yun ang pinakasentro. Para po alalahanin natin ang lahat ng mga ninuno, kahit na yung sa lahat ng mga santo, paano sila nabuhay dito sa libutan at tularan natin ang kanilang ginagawa. So, maging modelo sila. So, pinaka-protein natin, brother and sister, bakit po tayo magpista? Dahil ang daming bunga ng pagkasanto ng Simbahang Katoliko ayon sa Roma 6:22, may mga bunga po kayo sa pagkabanal. So walang simbahan, ibang simbahan, yun lang. Ang isa na sa pagpatunay na ang Simbahang Katoliko, yun ang tunay dahil tayo lang pong Katoliko may bunga sa pagkabanal. Ang ibang sikta kahit San Telmo lang siguro, wala. So, yun. Ang pinakasentro ang sa banal na misa, santo na misa. Pero alalahanin natin, dahil yung mga santo, ay yun sila ang martyrs, those who died for the faith, they were considered saints. Yun lang. Maraming salamat. Yeah. Bro Tata, Bro, pwede ako magpa-follow up? Sis Bliss, may dadagdag tayong talata dyan. Alam niyo po ba, from the date of creation pa lang, no? Si God na creator, no? Of course, yung God na sinasabi dyan, plural yan, tatlo po yan, ng Ama, Anak, at ang Espiritu. Si God po from the creation na, sinabi na po yan, may kapistahan na. Tayo lang po yan. Bro Romel, basa nga, creation pa lang, sinabi na magkakaroon ng kapistahan. Genesis chapter 1 verse 14, magandang balita, Biblia, Tagalog po. Sabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon, at kapistahan.
May piyesta nakalagay. Ang gusto ni Yahweh pala magkakaroon ng kapistahan. Ng mga ibang sekta, walang piyesta. Patay tayo dyan. Yung po yung pinakamatibay na batayan natin. Kaya dun sa hanggang bandang huli, Hebreo 37, 1 Corinthians chapter 5:8, from Old to New Testament. Kasi from the creation pa lang nakaplano na po yan magkakaroon ng kapistahan po. No? So sabi ng Diyos. From the creation po, Genesis pa lang nandun na. Yun lang po, salamat. Opo. Bro Romel, pwede po ako mag-follow up? Importante Yes, po pwede ito po. sa akin. Bakit po may mga lugar na pangalan po ng mga santo natin? At bakit po may mga patron ang bawat barangay? Ito po ba mayroon din po ba tayong talata na may maihantulad or maididikit doon para po sa hindi po nakakaalam lang po, lalo na po sa mga solpot. Okay, maraming salamat sa napakagandang katanungan at ibibigay natin yung pagsasagot kay Brother John Ray. Bakit nga ba daw yung mga lugar ay may pangalan ng mga santo? Yes, Bro Romel, no? May ESV ka dyan, bro, na Bible? Ano po yun? ESV na Bible? ESV? Yes, English Standard Version. ESV. Or Tagalog na lang, bro. Tagalog na lang. Basahin mo na lang yung yung Isaiah 56:5. Isaiah 56:5. Okay. Oo. Saan yung Isaiah dito? Isaiah, okay, 56, verse 5. At ito naman po yung ating mababasa sa Isaiah. Ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan nang mas matagal kaysa paggunita sa iyo kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak. Hindi ka malilimot kahit kailan. Yan, pertaining yan, sister, sa mga tao na naging banal or sa mga tao na santo natin, no, na yung kanilang pangalan ay ilalagay sa templo ng Diyos at kailanman ay hindi malilimutan, sister. Okay po. Okay na po ba yun, sister? Bago ako po magbaybay, gusto ko po humingi ng basbas at permiso po sa punto por punto kasi po magpipiesta po sa amin. Yung lugar na yan, dati po isang simbahan lang, ngayon po 3 na. At halos po kalahati sa baryo na yan, nahahatak na sa born again at saka Iglesia ni Cristo. Payagan nyo sana akong ma-play ko po yung homily ni Father Darwin at yung mga topics po dito sa punto por punto. Pwede po ba? Kung akong tatanungin, walang problema yan kay Padre kasi nag-ask Yes. din ako sa kanya noon eh. Bro, Romel, si Bro Jando, sinagot na yan. Nung nakaraan, may humiling din na i-play ang video ni Father Darwin. Sabi ni Bro Jando, walang problema. Permission granted. Opo, thank you po. Kasi magpipiesta po kasi sa amin. Yun lang po ang inaano ko since na isa po ako sa naimbitahan doon. Maraming salamat po. Yun lang. Kaya nag-iipon na rin ako ng mga talata. Maraming salamat po.